So nag-post ako nito, Tale of Two Bus Rides. Yung isa, sumakay ng bus para kunwari relatable sa masa. Tapos si Mayor Baste, kasi parehas naman silang mayor di ba? Si Mayor Baste bumili ng 10 bus para sa mga Davaoenyo, ganyan. So may patama talaga kay Lenny kasi parang putang na yan, pinagmamalaki ninyo sumasakay ng bus. Eh si Mayor Baste bumibili ng bus, 'di ba? Bilang leader ng Davao City, ang ginagawa niya, bumibili yung City Hall ng bus para sa kababayan niya. Si Lenny sumasakay ng bus, palakpakan na pasahero lang siya. Yung mga content creator nila sa TikTok, talagang galit na galit. Ikaw, Joey, bayaran ka. Lahat sila merong contra-content dito. Tapos, naisip ko, post ko nga si Risa Ontiveros. Similar din yung engagement niya dun sa post ko kay Lenny Robredo. Natatakot ako, bakit walang nagre-react? Bakit walang nagtatanggol kay Risa Ontiveros? Eh di syempre, gumawa pa ako ng isa. Wala pa rin nagtatanggol sa kanya. Risa? Chop chop! You're losing the support within the DDH circle. Wala na nagtatanggol sa'yo. Na kay Mama Lenny na sila lahat. Miss Joey, anong reaction mo sa mala MMK na sagot ni Ontiveros sa isang interview na mahal daw niya ang Pilipinas at walang iwanan na Pilipino? Unang-una, Risa Ontiveros, tangina mo ka, hindi mo naman kami sinamahan. Sinamahan ba tayo ni Risa Ontiveros maghinagpis dahil yung ating mga mahal sa buhay ay pinatay ng mga adik? Hindi. Kasi ang importante lang kay Risa Ontiveros, buhay ng adik at buhay ng drug lords. Sinabahan ba tayo ni Risa Ontiveros kapag may mga matitinding krimen na nagaganap? Sinabahan ba tayo ni Risa Ontiveros na maghanap ng alternative sa mga bagay na maaaring hindi lang natin makuha sa Amerika? Hindi, di ba? Risa Ontiveros blatantly oppose having a diplomatic ties with China. Ayaw nga niya, di ba? Nagagalit siya. Dapat pag China, lagi mainit ulo ni Risa Ontiveros. O di ba nga siya pa yung nagpauso ng espionage daw gamit si Alice Guo. Joey, tingin mo tatakbo si Lenny? Abot ang exposure ni Akla these days. I think tatakbo yan. Testing the waters lang kung ma-impeach si VP Sara at ma-convict. Kasi wala talaga siya laban kay Inday. Kung baluarte ang pag-uusapan, kakaawa siya kung papagamit siya sa bangag, wala na siyang babalikan sa Naga, sabi ni Jomel. I think the DDH are banking on Lenny Robredo running. Pero tama ka, baka nagpapaano pa yan si Mama Lenny, yung parang ma-impeach ba si Inday, ano ba mangyari, ganun. So tinitingnan niya, kung hindi si Inday, baka magkaroon siya ng chance, so tatakbo siya, ganyan. Probably si Mama Lenny, iniisip pa niya kung ano yung chances niya, or alam mo yun, yung kung tatakbo ba siya o hindi. But the DDH community are all banking on her running for 2028 elections. And I think, sa side ng mga DDH, si Lenny Robredo talaga ang pinaka-reasonable na choice. Kasi sa lahat ng mga against sa Duterte, si Lenny Robredo lang ang merong vote base. Siya lang ang merong vote base Ngayon, kung dumadami yan, o umuunti yan, or whatever, hindi natin alam. Pero, siya lang talaga yung merong napatunayan na botante. So, kung si Lenny Robredo ang bata nila, reasonable na si Lenny Robredo. Ang nakakatawa dito, kasi si Risa Ontiveros ay, si Risa Ontiveros, di ba nagpaparamdam? Pick me! Piliin niyo ako! Tatanggapin ko ng buong puso ang responsibilidad. Di ba talagang nagagaganon na si Risa Ontiveros? So talagang, Pilipinas. Lahat tayo, mahal natin ang Pilipinas. Gumaganyan-ganyan na si ate mo sa interview na talagang super, ano na talaga siya, super in love si Risa Ontiveros sa Pilipinas. At pagbigyan na siya, yayakapin daw niya ng buong-buo ang responsibilidad. O, diba? At meron akong napansin. Kasi, I'm really thinking, parang, kung ako kay Risa Ontiveros, gagawin ko ang lahat para piliin ako at tumakbo bilang standard bearer ng oposisyon, ng mga anti-Duterte. Gagawin ko lahat, kahit matalo. Kasi kapag kunwari, hindi na lumaban si Risa Ontiveros at nag-giveaway pa uli siya kay Mama Lenny, wala na. Mama Lenny forever na ang mga anti-Duterte. Siya na ang magiging standard bearer again and again. So, kanya ang campaign funds, 'di ba? Kanya ang campaign funds forever, ganyan.
So, si Risa Ontiveros, kailangan niyang gumawa ng paraan para maipresent yung sarili niya na I am a viable option. Kaya ko to, I can do this, kung ano yung nagagawa ni Lenny, kaya ko rin niyang gawin. So, kailangan niya mag-consolidate talaga ng kanyang support base. O kung kunwari, 4 million yan, at least thinking 4 million, basta mapakita mo na meron kang support base. 'Di ba? Weak pa rin si Lenny Joey. Wala man nagsabing strong siya. Outside the DDS universe, si Lenny na pinakamalakas. Pero yung lakas ni Lenny, hindi pa rin niya kaya yun para talunin ng Duterte supporter base. Sa partido pa lang niya, nagmamakaawa na siya, what more sa ating mga DDS, kawawang Risa. Usapang pera na lang, which is something Risa knows really well. Takbo ka na kasi yung campaign funds mo, yung several billions na nakatambay sa DSWD na tinago mo, magagamit mo na sa wakas. Huhuhu. Woohoo. Lenny is a puppet, naging vice na yan. Anong ginawa? Lagi lang nagpapa-epal sa media, ginawang drug czar, pero palpak, sabi ni Diesel. Naintindihan natin yon. Naintindihan natin yung drama ni Risa at saka ni Lenny. Outside the DDS universe, patalo talaga sila. Ang sinasabi ko is that, kung ako si Risa Ontiveros, Risa Ontiveros, hindi ko muna i-mind kung gaano kalakas ang Duterte supporters because that's an entirely different problem for them. Kung ako kay Risa, hindi ako papayag na si Lenny lang ang option. Kailangan niya i-present ang sarili niya as a viable option din. Well, bahala siya sa buhay niya kung paano niya gagawin yan. It looks like yung kada entrada niya, hindi siya yung kada entrada ni Risa, hindi siya hindi siya katanggap-tanggap, Diyos ko Lord. Andito sa page ni Sarsuela sa politika sa TikTok. Ayan. I love being a Filipino, Carmina. I love, like all of us, mahal ko talaga ang Pilipinas. And matagal ng panahon, napapansin ko na idudugtong ko talaga yung personal na mga pangarap ko sa pangarap natin bilang isang bayan. And kapag yan ang maging landas ko, I will want it with all my heart. Mamahalin ko talaga yung responsibilidad na yun. Mamahalin ko ang Pilipinas. Diyos me. Feeling ko mag-VP na lang yan si Risa kay Lenny pag di siya piniling president ng Liberal Party. Sabi ni Julius Dakay. Well, bala siya. Pero, problema na nila yun. Pero pagka ganon, pagka nagpa-vie siya kay Lenny, wala na. Hindi na siya magiging option kahit kailan. Hindi magiging option si Ante Morisa kahit kailan. Kasi lagi na lang aasa yung mga kakamping kay Lenny Robredo. Ganun. Tapos ito pa nga, meron akong chismis sa inyo. Actually, gusto ko nga rin malaman yan kung gusto ko rin malaman yan kung yung mga anti-Duterte ba? Sino ba bet nila? May support pa ba si Risa? Ganyan. Tapos na-curious talaga ako. Na ano ba yan? Sinusuportahan pa ba ng mga pink si Risa Ontiveros or Mama Lenny na sila all the way. Kasi nakita niyo yung 'di ba yung misnomer na lumabas, Lenny Robredo supporter siya, sana tumakbo siya. Yun yung mga sinasabi niya. So kumbaga parang mukhang pinull out na nila yung support talaga nila all together kay Risa Ontiveros. As in mukhang wala na talaga si Risa Ontiveros sa picture ng mga pink DDH. Ayan. Nag-post ako. Above anything else, gusto ko lang talaga rin malaman kung nasa na ba yung mga DDH. Curious lang ako. Curious lang ako ba? So, nag-post ako nito. Sabi ko, Tale of Two Bus Rides. Yung isa, sumakay ng bus para kunwari relatable sa masa. Tapos si Mayor Baste, kasi parehas naman silang mayor di ba? Si Mayor Baste bumili ng 10 bus para sa mga Davaoenyo, ganyan. So, may patama talaga kay Lenny kasi para putang ina yan, pinagmamalaki ninyo sumasakay ng bus. Si Mayor Baste bumibili ng bus. 'Di ba? Bilang leader ng Davao City, ang ginagawa niya, bumibili yung City Hall ng bus para sa kababayan niya. Si Lenny sumasakay ng bus, palakpakan na pasahero lang siya. So, hindi naman masyadong masakit to itong post na to. Yung parang, yung saktong banter lang. Yung parang hindi naman to Diyos ko pa, marami pa ako sinabing mas harsh kay Lenny Robredo kaysa dyan. Pero nagulat ako kasi yung mga content creator nila sa TikTok, galit na galit. Kasi talagang, nakapost ako talaga. Parang, ikaw, Joey, bayaran ka. Galit na galit. Lahat sila merong content dito. Sa pinost ko na to. Pero ba't galit na galit tong mga to? Tapos, naisip ko, post ko nga si Risa Ontiveros.
Eh di pinost ko si Risa Ontiveros yung mga video ni Risa Ontiveros na nakakairita. Ayan. Ito yung una. Di pa nga natin makitang klaro eh. Pero ang alam ko lang, kailangan hawak kamay tayo, walang bibitaw. Dalhin natin ang bayan. Ayan, so pinost ko yan. Tapos, may ano rin naman, similar din yung engagement niya dun sa post ko kay Lenny Robredo. Ako, bakit walang nagre-react? Bakit walang nagtatanggol kay Risa Ontiveros? Eh di syempre, gumawa pa ako ng isa. I love being a Ayan, kinantahan ko siya. Ayan. Inano ko siya, ginawa ko pa siya ng isang video. Alam, wala pa rin. Wala pa rin nagtatanggol sa kanya. Risa? Chop, chop! You're losing the support within the DDH, within the DDH circle. Wala na nagtatanggol sa'yo. Na kay Mama Lenny na sila lahat. Anong ginawa mo? Mukhang baka shadow ban si Risa sa community ng Fink kasi ang bukang bibig nila si Lenny pa rin, hindi si Risa. Ha ha ha. Madam Joey, Singapore nagpanic buying na raw ng gas. Sabi ni Sailor Moon. Kasi kung ang magiging trend doon sa Middle East, papasabugin nila yung mga oil refinery. Yari talaga tayo. Hello, solar panels. Pansin ko, ang mga DDH University target nila ngayon. Gumagawa sila ng mga page universities. Target nila mga college students. Daming galit na mga alumni sa mga post nila. Puro against Duterte like MSU system ng Mindanao.